Eto nga pala yung karugtong mga mare ng PCOS journey ko. So, ito yung part 2. So, ayun na nga mga mare, nung nalaman ko nga na 3 months, diba ako dinadatnan. So, 4 months na wala pa rin. Then, yun nga, nagpa-check up ako. Kasama ko nga nun yung ate ko mga mare. So, ayan, nung nagpa-check up ako, nagpasama talaga ako kasi talagang nagtataka ako kasi wala pa nga ako menstruation. 4 months na. Bala ko nga kasing mag-request ako ng bagong gamot kung ano ba talaga, magpapa-check ako kung ano bang nangyari sa mattress ko, kung nawala na ba yung PCOS ko or ano ba, dumami ba yung mga bukol. So yun na nga mga mare, pinagpiti ako ng doktor. Dasal-dasal talaga ako nung nasa CR ako mga mare. Tapos yun na, antay ako ng ate ko sa labas mga mare. And yun na nga mga mare. Pagkalabas ko nga sa CR nun mga mare, agad-agad ko na nga inabot sa doktor. Tapos yun, maya-maya, biglang lumabas. Positive mga mare, 2 linya. Talagang tuwan-tuwa talaga ako dun mga mare. Tuwan-tuwa kami ng ate ko mga mare. Talagang sobrang saya ko ng mga oras na yun. Hindi ko ma-express, di ko maipaliwanag. Sobrang tuwan-tuwa ako. Yung parang nanalo ko sa loto na parang, alam mo yun, parang ang yaman mo na. Nagtaka na rin kasi ako nung nasa trabaho ako. Maya't maya, gutom ako. Yung kakapasok ko lang, di ba break time, kakapasok ko lang, gutom na naman ako. And yun nga, yun na rin pala yung sign nun, nagutumin ako tapos nagkakasakit ako nun. Ang sama ng pakiramdam ko talaga nun mga mare, talaga. Yun yung sign nun na buntis na pala ako. Grabe, tuwan-tuwa ako nung nalaman ko na buntis ako kasi talagang pinangarap ko talaga mga mare na magkaroon ng baby, ng anak, maging nanay. Kasi akala ko kasi nun di na ako mabubuntis kasi nga ilang years na rin kami nag-live-in, di pa ako mabuntis-buntis. So yun, tuwan-tuwa talaga ako. Salamat talaga ako sa Panginoon nun. And dun nga, nagsisimba nga kasi kami noon mga mare, and nagsimba kami sa Quiapo, sa Baclaran, basta kahit saang simbahan pumunta kami. So yun, balik tayo dun sa kwento ko na yun, nalaman ko na nga. So yun, umuwi na kami ni ate, talagang tuwan-tuwa ako. Di ko pa ma-express, di ko talaga ma-express kung gaano kasaya nun mga mare. And yun nga, sinabi ko na nga kay Daddy Bilog. And pag uwi ko nga nun, tulog siya, tapos sinabi ko na nga sa kanya, nagulat din talaga siya nun. And yun na nga mga mare, umuwi na nga kami nun sa bahay. Tapos kinabukasan nga mga mare, is pandemic na, yung as in total lockdown na. And yun na yung time na hindi na rin ako nakapagtrabaho, hindi na ako nakapasok sa work ko kasi nga lockdown na, as in bawal na lumabas ng bahay nung time na yun. So yun na lockdown na kami. So yun nga mga mare, sa mga may PCOS dyan, kung may problema kayo sa menstruation nyo, dapat magpa-check up kayo sa doktor, magpagamot kayo, kasi huwag kayo matakot magpagamot kasi para maagapan yung kung ano mang meron dyan sa mattress nyo, dapat ipa-check up nyo para mabigyan din kayo ng gamot na naaayon dyan sa problema sa mattress nyo, ganun. So kaya kung isa rin kayo sa dumaranas ng ganyan, ng PCOS, magdasal kayo sa Diyos, and talagang laban lang kasi talaga nakaka-stress yan, nakaka-depress talaga na malaman mo na may ganyan ka. So ayun lang, dasal and tiwala ka lang sa Diyos na maano mo yan. So ngayon naman mga mare is yun na, si Darius, malaki na nga siya, 3 years old na si Darius mga mare, malaki na siya. And ayun, pansin ko parang yun nga, yung menstruation ko parang bumalik sa dati at feeling ko meron na naman akong PCOS. Ayan, hindi pa rin regular pero nagkakaroon naman ako, pero hindi siya ganun ka-regular katulad ng mga babae nagkakaroon, 'di ba, ng menstruation. And wala akong gamit na contraceptive pills or kahit yung inject, wala akong gamit, as in hindi ako nabubuntis. So yun na nga, siguro parang bumalik yung PCOS ko or ayun. So yun lang mga mare ang kwento ko. So ayan, thank you sa pakikinig nyo sa kwento ko. So yun, paki-share na lang nito mga mare, and pa-like and comment. Thank you for watching.